Anong kalokohan na naman to, Senator Robin? Kahapon, sabi nyo, kung makakarating man ha, kahapon, sabi ni Senator Robin, hindi tawag dito? Kailangan doon ng wisdom ng mga Duterte. Oo, sa Senado. Wisdom daw, wisdom. Kailangan doon ng wisdom ng mga Duterte. Oo, sa Senado. Wisdom daw, wisdom. Sir, kung wala kayong i-endorse mula doon sa ibang party, Meron po. PDP lang talaga. Meron po, inaantay lang po namin yung pasabi po ni dating Pangulo kung sino po yung mga i-adapt namin. Sir, will you adapt from alyansa ng Bagong Pilipinas? Nako, alam nyo, hindi ko kailanman iniisip na may kalabang kami o kahit anong partido. Dahil sagot Noong ako tinanggap ko po yung pagkapangulo ng PDP. Ako, kung po pwede lang, koalisyon namin lahat. Kasi kung habang tayo nagkakagulo, walang tayong nakikitang pag-unlad. Pero kung sasabihin ni Mayor na kumuha kami dyan, bakit hindi? Gusto ko. Sir, Kahit na yung mga nag-independent, gusto ko. Sir, may mga nagsasabi po na parang medyo opposition daw yung Duterte family nga po sa administrate. Sir, do you see it that way po na parang opposition? Sa huli naming pagsasama ni Mayor, napakaganda ng sinabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos. So, hindi ko maka-classify na opposition kami doon sa huling pahayag ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte nung nagkaroon kami ng huling General Convention. Labas sa ilong nung huling kami nag-usap ni Duterte. Hindi kami opposition. Kasi ang ganda ng sinabi niya. Ano po yun, sir? Una, sinabi niya, hindi corrupt si Bongbong. Palagay ko, wala nang gaganda pa doon. At least there we can agree. Siguro sa usapin ng, pag pinag-usapan natin ang mas, siguro sa geopolitics, siguro doon, opposition. Sir? Pag geopolitics, tinatanggap namin na opposition kami doon. Sir, kung mananalo yung tatlo nyo pa kandidato, magiging 4 kayo sa Senado, saan kayo papali? Minority or majority? Sino po? Sino po? Kung mananalo yung tatlong kasama nyo ulit. Ngayon naman po, majority kami. Hanggang ngayon hindi naman po kami, so siguro, status po. Sa ngayon po naman, walang order sa amin. Wala din kaming, ako mismo, personal, wala akong nakikitang dahilan para sumama ako sa minority. Sir, kung manalo si former... Majority daw sila. Majority naman kami. Walang problema sa status ko lang. Sinungaling talaga kayo. Sinungaling kayo, maniwala. Diyos ko. Naglolokohan pa ba tayo ngayon? Sa mundo ng social media na lahat ng binabanggit ng politiko ay pwedeng balikan, wag ho kayong sumubok magsinungaling. Okay lang bumalentong kung ginawa nyo ang mga pamamaraan para makabalentong kayo ng maayos. For example, humingi kayo ng paumanhin. Tuloy natin. Di pa tapos For President Duterte, at kung tumakbo nga po siya, is he physically well na? Kasi alam niyo yung haba ng oras sa Senado. Yes, ma'am. Opo. Naniniwala ako na kayang-kaya ni dating Doktor ka na rin ngayon. Duterte. At nangangarap pa ako na siya ang magiging Senate President. Thank you, sir. Senate President Rodrigo Duterte. Tama na isang beses na tinataka ng pangalang presidente si Digong. Tama na yung once. Ang sinasabi kasi ni Robin Padilla, base daw sa huli nilang usapan ni Rodrigo Roa Duterte, napakaganda daw ng mga sinabi ni Rodrigo Roa Duterte kay Presidente Bongbong Marcos. Napakaganda daw. Base daw dun sa huling usapan nila, guys. Wala naman daw abuso. Ito yung mga sinasabi ni Robin Padilla kanina, na yung huling usapan nila, wala naman daw sinabing masama si former president kay current president. Tulad nito, wala namang abuso si Marcos na for as long as he maintains yung ganong ugali niya, okay lang. I think I can live with him, sabi niya.
I can bend with him. Yun daw yung sinabi ni Digong. But wag lang yung kagaya noon na may mga abuso, then there is favoritism, lalo na sa military. Yung ginawa mo eh. Hindi ba yun yung ginawa ni Digong nung presidente siya? Wala siya ibang inappoint sa cabinet positions kundi puro mga retired generals. Kahit civilian agency, retired general lang nagtatrabaho. Buti sana kung related sa national security yung ahensya, walang problema eh. Ito pa sinabi ni Digong. For as long as government is running in a regular way, wala man tayong problema, sabi niya. Tapos, meron pa siyang sinabi na, ito, sabi niya, I don't have any qualms against Marcos. Serious in that, sabi niya. Serious in that. For me to speak out and say, Mr. President, I do not agree with you, Mr. President, you are wrong. And Mr. President, you stop it. Kasi hindi na maganda yan. I have not reached that point. Uy, grabe. May ganun daw. Hindi pa naman daw sobrang galit na galit si Digonggong kay PBBM para siya mismo ang magsalita na, Mr. President, itigil mo na yan. Ganun. Wala pa naman daw ang ganun ginagawa. Duterte faction of the former Unity Alliance has been positioning itself as the political opposition. Yun ang sila sabi. Opposition na raw sila. With former presidential spokesperson styling himself a political detainee of the Marcos administration. Si Harry Roque. Political detainee. Ay, feeling mo bayani ka, Harry Roque. Anyway, tutulong ako pero in whispers because hindi naman tayo sa opposition. But there has to be somebody on the opposite side. Ang gulo ng statement mo na yun, Digong Rodrigo Duterte is the fentanyl talking. Bakit? Tutulong ka kasi hindi ka naman daw opposition. Pero kailangan meron somebody in the opposite. Ay, paano nangyayari yun? Kasi kapag hindi ka oposisyon, ibig sabihin kahit hindi tinanggap ng Pangulo yung advice mo, susuporta ka pa din. Yun eh. Whether or not gawin yung gusto mo, susuporta ka pa din. Whether or not happy ka sa desisyon ng administrasyon, susuporta ka pa din. Yun ang hindi oposisyon. Ang oposisyon, mga kotsero, ay yung mga tipo nila, eto nga, nakakatawa pa nga kasi sila Risa Ontiveros, sila Coco Pimentel, hindi na sila opposition kung tutuusin. Bakit? Kasi kumbaga, umagree na sila sa mga majority ng polisiya ni PBBM. Opposition sila in terms of ideology kasi akbayan yung isa naman liberal. In terms of ideology, pero in terms of projects, in terms of how to run the Philippines, halos hindi na nga sila opposition eh. May mga comments lang every now and then. Pero hindi katulad dati nung panahon ni Digong na yung mga dilawan talaga dati nagwawala, as in gigil na gigil. Yung mga nagwawala at gigil na gigil ngayon, yun yung mga DDS. Sila na yun. At saka hindi ko mag-gets yung ay tutulong ako pero in whispers. Taga-bulong? Ganyan ba tumulong sa'yo si Bongo? Ganyan ba yung tulong na ibinibigay sa'yo ng mga tao before? Bulong-bulong lang. Mr. President, kailangan kay Parmali tayo kumuha. Yung pandemic response natin kay Parmali ha. Kikita tayo dyan. Mr. President, utang tayo 6 trillion. Pero 1 trillion lang gagamitin natin pang pandemic response ha. Yun yung in whispers. Sabi ko kanina mga kotsero, walang problemang bumalentong. Walang problemang bumalentong. Basta yung gawin mo ng tama yung pagbalentong mo. At ano yung pamamaraan na yun? Una, humingi ka ng pasensya. Mag-sorry ka sa mga bagay na sinabi mo o ginawa mo. Pangalawa, itama mo yung sinabi mo. Wala pa ako nakikitang ganong ganap. For example, humingi na pa sila ng pasensya dito. Bongbong Marcos bangag at nasa PIDEA drug watch list. Hindi lang siya, hindi lang si Digong, pati anak niya, si Baste. Pangulo, yan ang tirada ni former President Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang anak naman ni Digong na si Mayor Baste Duterte, inihirit na magbitiw na si PBBM. Magbabalita si Gio Robles. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations
sa imuhang nasod, resign. Ito ang diretsahang Palakpakan apela pa. ni Davao City Mayor Sebastian Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagharap sa isang leaders forum. Banat niya pa kay PBBM, You are lazy and you lack compassion. wala raw kasing ginagawang Pangulo para tugunan ang mga nangyayari sa bansa at kahit mamagitan man lang sa iringan ng mga kaalyado. Gaya na nga lang daw ng nangyayari kina Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez at ang gusot sa pagitan ng Senado at Kamara. Alam daw ni Baste na pag-iinitan siya pero sabi niya lang, I'm ready to die or maybe leave the Philippines, you know, like if some country will accept me, you know, like for political asylum. guest speaker din sa Leaders Forum ang dating Executive Secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez. May pasaring pa siya sa bagong Pilipinas rally ng administrasyon sa Quirino Grandstand. Dito ho, hindi tayo ibinubus. Dito po, hindi kayo magkakaroon ng earned leave credits. Dito po, wala kayong pipirmahang signature para patunayan sa inyong mga department heads na kayo ay present kayong araw ng linggo. Sinabi nila ito bago ang One Nation, One Opposition prayer rally kontra People's Initiative sa Davao City Prayer rally kagabi nila. na dinaluhan ng higit 50,000 Prayer katao. rally. Present ang TV host na si Willie Revillame na ibinahagi ang pag-aya sa kanya noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para tumakbong senador pero hindi pa siya handa. Pero ngayon, Nagkasagot ng mabuti, kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Hindi ko, handa na ako. si Duterte naman nagpakawala ng tirada laban Yan. kay Pangulong Bongbong Marcos. May drug addict tayo na presidente. Sabi pa ni Digong, meron din daw patunay sa banat niyang ito. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Pero marami raw ang nakakaalam nito sa militar at sa Malacanang. May banat din siya kina First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez na umano'y mastermind ng People's Initiative. Mabuti sana kung bright kayo. Eh kung drug addict ka lang naman, Kala mo bright at siya may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga-Leyte, gusto siyang mag-Prime Minister. Babala niya kay PBBM, ipahinto na ang People's Initiative kung ayaw nitong matulad sa kanyang ama. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas ka. Pumapasok kayo ng alanganin. Daming sinasabi. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Nagbanta pa ng ano. Yan ako takot. People power. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Nasa pagtitipon din sina Vice President Sara Duterte. Ganun din ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Yan, oh. Pero hindi na siya nagbigay ng komento tungkol sa tirada ni Digong. Kasunod nito, naglabas ng pahayag ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na itinatangging nasa kanilang drug watch list si PBBM. Maski raw sa narco list na inilabas ng Duterte administration noon na isinailalim nila sa validation ay wala rin sa listahan si Pangulong Marcos. Para sa 1PH, Gio Roblet. Yan o, manggagamit o. Yan o. Sana yun? Ande, pareho pala silang mangga, no? pareho silang manggagamit. Hindi naman sila naghumingi ng patawad. Hindi naman, kahit pasensya na lang eh. Pasensya na po, Mr. President, nadala lang kami ng emosyon. No? Kahit kasinungalingan na lang, ganong klaseng kasinungalingan na lang. Oh, kahit pakitang tao, wala eh. Kahit pakitang tao, wala eh. Hindi pa doon natapos.
Sinabihan pa nga na matutulad nga daw doon sa mangyayari sa nangyari sa tatay niya. Magagaya ka sa tatay. 'Di ba? Ang problema, yung nangyayari ngayon kay PBBM, hindi ang nangyayari yung ganda nung bagong lipunan eh. Hindi yung pagtanggal. Tinry nila mag people power. 7 araw silang nagsisigaw dyan sa Liwasang Bonifacio, hindi naman sila dumami. Nagmaisog sila nationwide. Ano nangyari? Wala. Nagmaisog sila international, hanggang Amerika daw. Hanggang Amerika, galit ang mga tao kay Marcos, ganyan-ganyan. Ano nangyari? Wala pa rin. Ngayon, wala nang maisog. Bakit? Wala nang pera si SMNI eh. Wala nang pera sa KOJC eh. Naka-freeze lahat ng assets. Di walang maisog. Alam na natin kung sinong may pakana. Sabi sa inyo mga kotsero, may pamamaraan ng pagbalentong. Okay lang bumalentong, basta gawin mo ng tama. Hindi yung sinasabi ni Robin Padilla na base kasi sa huling meeting namin, parang okay naman yung mga sinasabi niya tungkol kay Presidente. Ganyan-ganyan. Alam nyo, sanay na kami kay Digong na sinungaling siya. Sanay na kami kay Digong na sinungaling siya. Sanay na kami kay Sara na sinungaling sila. Alam nyo mga kotsero, baka nga tinatrabaho pa ng Duterte na yan yung mga loyalista tsaka mga dilawan eh. Sabay na tinitira. Sabay na nanliligaw. Bakit? Di ba nagpunta si Sara sa sa Naga pagkatapos niyang sabihin itong never again? So si Sara nanliligaw sa mga dilawan. Tapos si Duterte, yung tatay, tinatry manligaw ulit sa mga loyalista kasi nagawa na niya before eh. Kaya nga siya nanalong presidente kasi sinuportahan siya ng mga loyalista eh. Nang uuto na naman ng mga loyalista. Ang tanong, papauto pa ba kayo? Papauto pa ba tayo? Ako hindi. Huwag niyong kalimutan, suportahan natin mga kaibigan sa Sendwave. Okay, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app. Kung kayo na account, lagay nyo bank account details nyo. Pwede kayo magpadala sa GCash, cash pickup sa mga pawn shops at sa mga iba't ibang bangko through online banking. At kung first time nyo magpapadala sa aking sa Sendwave, gamitin nyo po yung aking promo code, Coach Jarrett, para makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. So gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. And I'll see you later on our next Coach Jarrett Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?